Nako mga ka-Team Unbettable, sana nga this is the last time. For the nth time kasi, parang lalong lumala, lalong dumagdag ng dumagdag ang mga nagsasalita, ang mga issue ng anak ng nanganak. Hinggil pa rin po ito sa hindi naman bangayan kasi for the first time nagsalita lang parang sumagot lang naman si Kim Chiu. Bigyan na lang natin ng update. Sabihin natin itong episode na to ay patungkol sa mga personalidad na sina Kim Chiu, Paula Avellino, Sian Lim at saka si Janine Gutierrez. Isama na natin kasi nadadamay siya sa mga issue at sa mga bashing ng mga Kim Pao at etc. But anyway, gusto ko lang klaruhin sa inyo na ito'y pagbibigay ng update kasi nga po pumutok kamakailan bago itong ngayong June na to as we podcast this ngayong Father's Day. Happy Father's Day pala sa ating lahat. Ano ba? Anyway, habang pinupodcast po nga namin ito at natin, ayaw na nga sana natin gawin. But for the sake na tayo po may sarili din namang Unbettable channel, magbibigay po tayo ng ulat hinggil nga po sa naging panayam kay Sian Lim na alam kong alam ninyo na ring lahat na yun na nga kasama na nga doon yung pakiusap tungkol sa mga fans ni Kim Chiu na parang sinasabi niya na nakagkaroon sila ng mga death threats ng pamilya niya, siya in particular at saka yung mama niya, etc. na nai-podcast na rin po namin dito, nabalita na rin namin sa inyo. But may sinabi yata si Sian tungkol dun sa naging hiwalayan nila na parang hindi na nakatiis itong si Kim, batay sa kwento sa amin at batay na rin po sa napanood namin sa ulat ng kaibigang si MJ Felipe ng ABS-CBN. Nung papaalis papuntang Dubai si Kim kasama si Paulo Avellino dahil as we reported here, sila nga yung parang tandem sa lakas ng kanilang tambalang Kim Pao. Sila yung tandem na ni-request ng Filipino community sa Dubai para maging bahagi ng pagtatanghal doon for the Independence Day last June 12. Ngayon, binalita rin natin na sila rin ang tambalan na makakasama naman sa ASAP sa 30th anniversary naman ng TFC na mangyayari naman ngayong July sa Amerika naman. So, sa ganitong proseso na atabang umiere at magtatapos na ang magkasunod na series na ginawa nila, yung Linlang at saka yung What's Wrong with Secretary Kim, naglabasan nga itong mga issue na to kay Sian na sa kabilang dako naman ay may pinopromote na pelikula na kasama niya rin ang mga artista na nang mag-guest nga sa programa ni Kuya Boy Abunda sa Fast Talk, naungkat uli, napag-usapan uli at doon na nga parang pang nagbigay ng panayam itong si Sian at naibulalas niya doon yung kanyang parang sama ng loob, hinanakit at pakiusap na nga sa sinasabi natin na sinagot na nga ni Kim Chiu na sinasabi niyang irespeto na yung privacy kasi parang pinalalabas ni Sian na hindi siya ang tama ba ako? Ito ba yung issue na hindi siya nag-initiate ng breakup? Or something na nang mag-break sila is happy silang dalawa, may konting may iyakan din of course at meron, but they ended up as friends. Pero ang basa nga ng lahat ng nakakaintindi at nanonood at sumusubaybay is parang masyadong nagagamit. Ayoko gamitin yung salitang ginagamit, kundi nagagamit ni Sian sa promosyon ng kanyang mga proyekto at mga ginagawa ang pelikulang kanyang pinopromote. Plus, sinasabi rin ng karamihan, lalo na yung mga talagang nakatutok sa kanilang dalawa nung araw na kaya lang nakilala bilang aktor or nakilala bilang artista si Sian Lim ay dahil kay Kim Chiu. May mga ganong akusasyon, may mga ganong aligasyon na syempre naman para sa tagapagtanggol ni Sian is iba rin yung dating. So sila ang nagkakagulo-gulo, nag-aaway-away hanggat nanganak na nanganak, and for the last time or first and last time nagsalita si Kim na tigilan na po ito, ayoko nang pag-usapan pa yan at last na yung pagsasalita niya na pakikiusap na rin niya na irespeto na lang po yung kung ano man yung naging relasyon nila ni Sian. And ayun na nga, parang may na-capture doon na labas na sa interview ni MJ na parang in jest or nagkakabiruan or para sa iba siguro may ibig sabihin or may double meaning na yun nga lumabas na yung sinasabi ni Kim na parang pag nagsalita pa siya or something to that effect, pag may sinabi pa siya or what, baka daw walang manood ng movie ni Sian. May ganun may ganung na-capture pero hindi na nga po yun
naging bahagi nung panayam, kaya lang parang may nakagrab ng ganung interview at naipalabas at pinag-usapan yon. But just the same, hindi po natin nais magpalaking paugatungan pa yung issue na yan kasi nga as we said, may mga ibang nadadamay na personalidad, mga common friends nila, mga nagmamahal sa kanila at naging bahagi din naman ng kanilang samahan. Pero ang suma total dito, isa sa kanilang dalawa talaga ni Kim at saka ni Sian. Si Sian talaga yung sobrang sobrang binabash kasi talagang siya yung sinasabihan na nakikisakay, gumagamit, etc. Na sana rin ma-realize din na tama nga naman para sa isang lalaki, ako point of view bilang isang kaibigan din naman ako ng dalawang yan, at si Sian ay matagal ko rin naman nakakachika yan, hindi nga sa kultura natin, hindi nga magandang makita o magandang pakinggan na puro lalaki ang nagsasalita or yung lalaki mismo ang kwento ng kwento or naglalabas ng kanyang emosyon, lalo pat alam naman niyang, alam mo sa kultura, lumaki kasi sa Amerika si Sian pero again, that is not an excuse para sabihin natin sa kultura natin ay gumaganon siya, pero hindi namin natin siya masisisi na naglalabas din siya ng kanyang kung ano man yung nararamdaman niya. Pero tapos na yan, sana nga doon na yun matapos, di ba mga ka-team Unbettable. Sa kabilang dako, nananahimik naman, hindi naman nagsasalita itong si Paulo, ini-enjoy niya yung love team nila or tandem nila ni Kim, at para sa kanya, trabaho is trabaho, he's going to deliver the work, at yung samahan nila na Kim, kung malalim pa man yan sa tinatawag nating friendship or mas malalim pa sa friendship yan, sila na ang nakakaalam niya kasi nga may mga sightings na nakikita, araw-araw yatang sinusundo si Kim, silang magkasama sa gym, nagra-rhyme Kim, gym, tapos may mga common friends din silang nakakasama nila, nakakahalubilo nila na in the previous daw na mga nakakarelasyon ni Paula ay hindi naman daw ganoon. Although binabasa po ito bilang sa aspeto ng pakikipagkaibigan na. So more than that, hindi na natin dapat saklawan pa kung ano mangyayari. And kung may mangyaring maganda, yun, mababalita at mababalita rin naman yan. Sa kabilang dako uli, since na si Janine din naman ay nasasangkot din sa pag nagpapalitan ng mga kuro-kuro at opinion ng mga fans nila, ang mga bashers nila at ang mga naniniwala, nagtitiwala at umuunawa sa kanila pag nagpapalitan na sila ng mga opinion, nadadamay din naman ang pangalan ni Janine, lalo pat may ginagawa ngayong teleserye si Jenny na for the very first time ay gaganap siyang isang kontrabida at is early nga ito yung Lavender Fields na makakasama niya si Jericho Rosales at saka si Jody Santa Maria, and at this early nga may mga nagsasabi na bilang first time niya magkokontrabida, may mga nagsasabi niya nako ang ganda siguro ng pinaghuhugutan ni Janine kasi nga nanggaling nga di umano si Janine sa pakikipagrelasyon dito kay Paolo Avellino at may mga issue ganito ganyan kaya malamang daw yung mga angst and emotions niya ay mailabas niya dito bilang actress. May mga ganun na at this early kaya na ang saya, na makulit, na nakakairitad minsan at wag lang sanang sumusobra yung mga tagahanga at mga naniniwala sa kanila at mga sumusuporta na masaklawan pa ang mas personal, kasi may mga personal naman na pwedeng nababalita para sa public consumption, pero yung mas personal na level kagaya ng sinasabi natin, hindi nadamay na yung pamilya, mga kapatid, kaanak, at yung mga kaibigan na hindi naman showbiz, at yung mga katrabaho din, mga nakakatrabaho nila na mula sa director, mga writer at mga ibang tao na involved sa production na hindi rin naman masyadong nangingialam sa mga personal na buhay, pag-ibig or kung ano man yan, and yet nadadamay sila dahil minsan sila daw yung nagiging source, sila daw yung pinagmumula ng chika, ng chismis, etc. and so on. But then again, ang Unbettable channel po, nire-remind po kayo, ito po ay bahaging lahat ng mga kilos, galawan sa showbiz, kasi ganito po talaga since day one ang show business. Nagtatrabaho, nagdi-deliver ang mga artista sa abot ng kanilang makakaya, and sa paraan ng pagmamarket, pagpo-promote, talagang may mga nasasaklawan na mga issue at mga usapin na minsan ay dapat nating maintindihan at ma-entertain po tayo. Pero pag lumampas na dun sa boundary ng personal, mag-isip-isip na po tayo. At syempre, dapat na rin po natin pangalagaan ang dapat natin pangalagaan. Yun lang po ang pabaon po ng Unbettable sa inyo, ng Team Unbettable sa mga issue nangyayari ngayon. And again, nananawagan na akong personal. Sana natapos na to dahil as we podcast this,
mukhang hindi rin naman kumita yung pelikula ni Nasian. Sorry, gusto kong banggitin yung gano'n. Mukhang hindi rin naman nakatulong yung gulo at intriga kasi nga ang mga tao rin naman, lalo pa yung mga taong walang pakialam sa gano'n, ang hinahanap po nila isang produkto ng sining na malilibang sila, kapupulutan nila ng aral, and at the same time, mai-entertain na sa paraan na gusto nila, hindi yung puro chismis ang naka And besides, tama naman din yung sinasabi ng iba na sana mas hinighlight yung mga kasamahan ni Sian. Kasi ang napag-usapan kasi during the promotion, ay si Sian at saka si Kim, na in all fairness din naman, si Kim may mga ibang asignatura naman na ginagawa. And yun na nga sabi ko na sa mga barahan at mga awayan, mga palitan ng opinion kuro-kuro, na involve si Paulo, na involve si Janine at kung sino-sino pang iba. Again, maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ako ang inyong lingkod, Unbettable Channel, Ambet Nabus po, nagpapasalamat!